Yan. Good morning po sa ating lahat. Yan. So, alam niyo po nakaka-bless po no na habang tumatagal dumadami po ng dumadami yung ating no, yung mga uma-attend po at dahil po diyan hindi na po ako makahinga. Ayan. Pwede po ba nating batiin ang bawat isa na maganda ka pa sa umaga? Ayan. Pautang naman. Hindi ko kasama yon. Ayan. So, ngayon po, mag-start po tayo ng panibagong series. Iba sa inyo, no? Talaga, no? Ayan. Pautang naman, nakasimangot na. Ayan, biro lang po. Ayan. Kamusta po ba yung ating mga umaga? Paano po ba tayo gumising? Ayan. Tayo po ba gumising ng masaya dahil nagpupuri tayo sa Panginoon o pagising natin ang dami-daming mga alalahanin. Paano po ba tayo gumising? Patingin ko po ba yung mga ating mga matatamis ng ngiti? Ayan, iba kalahati lang. Ayan. So dapat lahat po tayo ay damang-dama po natin ang kabutihan ng Panginoon dahil tunay nga na ang Diyos ay hindi po nagbabago. Yeah. So ngayon po magkakaroon po tayo ng panibagong series. No? Ang title po ng ating series ngayong buwan na to is, ano po daw? Alpha and Omega. Yeah. So knowing the God of love in the Old and New Testament. Ano kaya ang pwede natin matutunan sa series na to? Okay? So sige po, bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Ama, maraming salamat po Lord sa umagang ito. We thank you Lord for this wonderful day na binigay niyo sa amin. Once again, Lord, ay ma-feel po kami, Panginoon, ng inyong salita, ng inyong pagmamahal, ang inyong wisdom, Panginoon. And we pray na each one of us, Panginoon, wag po kaming umuwi, Ama, na kami po ay may kabigatan ng aming mga puso, but rather help us, Lord, na umuwi po kami, Panginoon, na dala-dala, Panginoon, ang inyong kapayapaan, Panginoon. And I pray, Panginoon, itago niyo po ako sa Lord sa likod ng inyong krus at anumang pagkilos na kaaway, Panginoon. We rebuke this in Jesus' name. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan. Okay. May ipa-flash po ako dito sa screen. Sigurado ako yung mga dating bata, alam na alam po ito. Yan. Sabihin niyo po yung pangalan. Okay lang po ba? Yan. Sino po yan? Si Giant Pip. Sino to? Maria, tingnan nyo, Maria Leonora Teresa. Yan, okay, alam na alam. Next, sino yan? Si Vilma, saka si Bobot. Sorry sa mga millennials, hindi nyo na inabot to no? Ayan. Ito, sino to? Romnick and Cheryl. At susunod, ay, hindi po yan si Wawi. Yan po si Brother JB. Okay. Hindi si Wawi Di Guzman po yan. Okay, ito. Kilala nyo po ito. Sharon and Gabi. Yan. Uy, ito. Sweet na sweet to. Sino po yan? Iba Bibi. Iba Rustom. Ano ba talaga? Yes, si Rustom lang. Si Rustom at si Carmina. Ayan. Ito po. Ayan. Sino po nasaktan po nung nag-break po yan? Wala naman naapektuhan. At ito po, Katniel. Okay, sige, let's close in prayer na po. Yun na po yung pag-aaral natin. Ayan. Alam niyo po, itong pinakita ko po sa inyo, lahat po itong magbo-boyfriend and girlfriend, di ba, nung pinapanood po natin sila sa TV, talagang, ewan ko kung, yung totoo sino dito kinilig? Kahit isa lang dito. Uy, konti lang tataas. So, lalo sa mga may mga Bilmanians ba dyan? Ayan, sa mga Noranians. Ayan, di ba? Pagkasama nila yung mga kanilang mga love team, may halong kilig, di ba? Lalo na lumabas si Maria Leonora Teresa. Okay, yan. Pero alam niyo mga kapatid, itong mga to ay mayroong mga pangako sa isa't isa. May mga pangako po sila na napakatamis at lahat po tayo na witness natin yung kanilang mga pangako. Ayan, yung iba sa inyo, alam pa yung mga linya nila, no? Ayan. Pero, nasaan na itong mga love teams na to? Wala na po. Mamaya may quiz po tayo kung sino na po yung mga asawa nila ngayon, Ayan. Mamaya pag nagtanong ako sa Bible, walang makasagot.
Pero pag sa showbiz, di ba? Ay, Brother Paul! Ayan. So, ngayon po, ano po ang matututunan po natin sa series ngayon? Una, God desires to be known personally. Alam nyo, no, kapag yung mga dating mga mag-aasawa dito, nung kayo po yung mga mag-boyfriend and girlfriend, di ba, nung kayo yung nagliligawan, ang sarap sa pakiramdam kapag kayo ay nagde-date. Kasi, oy, nadidiscover mo yung ano, oy, ganito pala siya. Puro magaganda yung mga kinikwento di ba? Puro magaganda. Tapos kinikilig ka, no? Grabe. Ito ba yung magiging future, husband o future wife? Di ba? So, pero alam niyo po, ang Panginoon, higit pa po doon. Ang Panginoon, kaya po tayo, isa sa mga reason po, no, at ang purpose ng buhay natin ay para makilala natin siya. Tayo kasi kilala lang tayo ng Panginoon mula puyo hanggang talampakan, kilala po tayo ng Panginoon. Pero tayo, ang gusto ng Panginoon, kilalanin po natin siya personally. Okay? Kaya hindi lang po personal relationship with the Lord, dapat love relationship with the Lord. So isa po ito sa mga matututunan natin sa series na to. Pangalawa, God has wonderful attributes, yet the greatest of all is that God is love. Ano ba mga attributes ng Panginoon? God is merciful. God is omniscient. Di ba? God is omnipresent. Ang naming magagandang attributes ng Panginoon. Pero ang pinakamagandang attributes at talaga namang ang hirap paniwalaan is that God is love. Dahil yung pagmamahal niya, yun lang naman ang nagpadala sa mahal na mahal niyang anak para mamatay sa mga katulad natin ng mga mayayabang, ng mga sinungaling, lahat po tayo. Pero pinili pa rin tayo na mahalin ng Panginoon. Okay? And then pangatlo, God is the same God throughout the Bible. Alam nyo, ang Panginoon po, hindi po nagbabago simula nung nilikha niya ang mundo. At sa mga darating pang panahon, hindi nagbabago ang ating Panginoon. Hindi katulad natin, minsan kapag minsan may mga pagkakataon na ang bait-bait natin, pero pag ginagawa na tayo ng hindi maganda, ano nangyayari sa atin? Nag-iiba tayo. Ang Panginoon, kahit gaano katigas ang ulo natin, kahit lahat pa tayo sabay-sabay na maging matigas ang ulo, hindi naaalis sa Panginoon yung pagiging mapagmahal niya. Mabuti na lang ganun po ang Panginoon at hindi siya nagbabago. Dahil kung nagbabago ang Panginoon, lahat tayo, yari. Lahat po tayo, wala pong pupuntahang maganda. Pero praise God, hindi po nagbabago ang Panginoon. Amen po ba? Yeah, next. Sabi dito sa Malachi 3:6, "For I, the Lord, do not change." Siya mismo nagsabi dito, no? God cannot change for the worse because He is holy, of course. Di ba? Minsan tayo, no? Kaya, kapag may mga mababait na tao, wag po nating aabusuhin. Dahil baka mamaya, dahil sa atin, sumama na rin yung tao na yan. Halimbawa, utang naman. Tas, sige, ito, para matulungan ka, kasi may sakit yung yung anak mo. Hindi ka nagbayad. Susunod na, umutang ka na naman. Anong mangyayari dito sa tao na to kapag palagi mong inuulit yon? Baka tayo mismo ang magturo sa kanya para maging madamot, di ba? Pero ang Panginoon po, kahit paulit-ulit na matigas ang ulo po natin, hindi natin kayang baguhin kung sino ang Panginoon. Okay? At pangatlo, God is not bound by time because He is eternal. Parang tayo, di ba? Nung tayo'y kabataan, malalakas tayo. Pero habang tumatanda, humihina. Pero ang Panginoon, never nabawasan ang kapangyarihan at ang talino ng ating Panginoon. Kaya napakasarap na pagkatiwalaan ng ating Panginoon. Nagkalat ang mga Diyos. Mamaya napakarami pong Diyos dito sa mundong ito, mga Diyos-Diyosan. Pero nag-iisa, nag-stand out po ang ating Panginoon na sinasamba. God cannot change for the better because He is perfect. Ang Diyos po, hindi po yung tayo, bilang tao, kapag tayo ay nagpa-practice, bata pa lang. Halimbawa, sa basketball, bata pa lang nagba-basketball ka na. Pagdating mo ng college, gumagaling ka. At pagdating mo pa ng
ng mga lumipas ang ilang panahon at ikay naglalaro pa rin, lumulupit ka ng maglaro. Pero ang Panginoon, kung malupit siya ngayon, ganun din ang Panginoon. Hindi nagbabago ang Panginoon. Okay? Kung mabait siya noon, hanggang ngayon, hindi nag-i-improve ang Panginoon kasi perfect na siya. Nasa Kanya na ang lahat. So ito, pwede po ba natin basahin sabay-sabay? Ready? Read. Ayan, pinapakita po dito sa Revelations chapter 1 verse 8 na ang Diyos daw ay Alpha and Omega. Alam niyo po yung Alpha and Omega, madalas po natin siya narinig. Ito po ay Greek alphabet. So ang Alpha po ang pinakauna sa alphabet ng Greek at Omega po ang pinakahuling letra sa Greek. So pinapakita lang ng Panginoon na anak, wala kang pwedeng ipagmalaki sa akin. Dahil simula pa lang, ako ang simula at ako ang katapusan ng humankind po yun. Pero wala pong naglikha sa ating Panginoon. Ngayon, ito pong character ng Panginoon. Di ba sinabi natin kanina na pag-aaralan natin kung sino ang Diyos noon, ngayon, at sa mga susunod pang mga panahon. So dito, papakita natin na number 1, God is compassionate and gracious. Totoo kaya yun? Alam nyo, pinatunayan ito sa Exodus, ng writer ng Exodus, na the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger. Alam nyo, sinulat po ito ni Moses dahil ito po yung na-experience niya. At pagdating sa New Testament, alam nyo ba yung gap between Old hanggang New Testament? Correct me if I am wrong, nasa 1,000 years po ang gap. Napakalayo po, So, kung ano yung na-experience doon sa Old Testament na God is compassionate and gracious, pagdating dito sa New Testament, isinulat ni Apostle Paul, for the grace of God has appeared bringing salvation to all men. Na-experience ni Apostle Paul yung pagiging compassionate, yung pagiging gracious ng ating Panginoon. At sa atin ngayon, sino sa inyo ang naka-experience ng biyaya at pagiging maawain ng Panginoon? Meron po ba? Amen po, At sa mga susunod na panahon at sa mga susunod na panahon, ang Panginoon ay mananatiling gracious and compassionate. God is love. Sa Old Testament, na-experience nila ang pagmamahal ng Panginoon. Sa New Testament, na-experience nila ang pagmamahal ng Panginoon. Kayo ba? Na-experience mo ba? Nararamdaman mo ba na mahal ka ng ating Panginoon? At pangatlo, God is faithful. Alam nyo, may mga kapatid tayo, may mga asawa tayo, na may mga pangako, pero minsan hindi natutupad. Pero ang Panginoon, lahat ng pangako niya, itinupad niya. At na-experience yun ng mga tao sa Old Testament. At pagdating dito sa New Testament, ramdam nila yung faithfulness ng Panginoon. At kayo ba, nararamdaman nyo ba na tapat ang Diyos sa buhay ninyo? And last, ang Diyos, ramdam ng mga tao sa Old Testament na ang Diyos namumuhi siya sa kasalanan. At kapag ang tao nagkasala, meron itong kapalit na kaparusahan. Meron itong kapalit na correction. Naramdaman nila ito sa Old Testament at naramdaman ito sa New Testament. At sa buhay po ba ninyo, naramdaman niyo po ba na ang Diyos galit sa kasalanan? Brother Paul, ramdam ko kasi suki nga ako ng palo Lagi nga pinapalo ni Lord Kapatid, kung suki po tayo ng palo, baka mamaya dumating yung time na hindi ka na pinapalo ng Diyos. O baka mamaya hindi ka na nakaka-experience ng pagpapalo ng Diyos kasi wala ka pa talagang relasyon sa Kanya. Kaya kapatid, kung nakaramdam tayo ng palo sa Panginoon, ng correction sa Panginoon, magpa-correct po tayo dahil hindi natin alam, baka mamaya napakatindi na ng correction sa inyo ng Panginoon at mahirapan ka ng makabangon. Pero again, kino-correct po tayo ng Panginoon dahil love niya tayo at para tayo ay mag-focus
muli sa kanya. Yan. Ito po yung ito po yung topic natin ngayong araw na to, no? Rescue and response. So, unahin po muna natin yung the promise. Yan. Sino po dito yung mga mag-aasawa? Yung mga mag-aasawa, yan. Yung mga masaya na mag-aasawa, parang kumonte Ayan. So, di ba, nung tayo ay kinasal sa altar, yan, naalala nyo pa ba yung mga pangako nyo sa isa't isa? Di ba, may mga dinededicate pa kayong mga kanta, no? Ay, itong love song ko po sa'yo, di ba? Pero, alam nyo, no, isa sa pinaka-significant na promise sa Bible ay itong pangako ng Panginoon kay Abraham. Okay? Na yung promise sa kanya, damay-damay po hanggang sa panahon po natin. So ano ba yung promise ng Panginoon sa kanya? Ang promise ng Panginoon sa kanya, and I will make you a great nation, and I will bless you, and make your name great, so that you will be a blessing. So pansinin po ninyo itong itong I will make you a great nation. Ang pinapangakuan po dito, tao. Halimbawa, ito si Kuya Ikoy. Kunyari, ikaw si Abraham, no? Palitan ng Ikoy. Ikoy, gagawin kitang matatag na bansa. Anong magiging reaksyon ni Kuya Ikoy? Bansa? Ako? Bansa? Di ba? Ibig sabihin, hindi maintindihan ni Abraham kung ano yung pangako ng Panginoon sa kanya. Paano ako magiging bansa? Baog nga yung anak ko. At ipinangakuan ng Panginoon si Abraham at ganitong edad, parang nasa 75 years old. Yan. Sumunod na pangako ng Panginoon sa kanya. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Fear not, Abraham. I am your shield, and your reward shall be very great. Alam niyo kung bakit sinabi dito yung fear not? Yung fear not po is not a promise, but it is an encouragement para kay Abraham. So fear not, bakit sinabihan dito si Abraham na fear not? Kung babalikan po natin, ito sa chapter 15 po ito, kung babalikan po natin sa chapter 14, alam nyo ba na sa panahon nito ni Abraham, meron pong king of Elam na ang pangalan ay si Chedorlaomer. Yan, king of Elam na lang, baka mabulol ako. So yung king of Elam, napaka-dominant po na hari po nito. So ang ginawa niya, sinakop niya yung mga karatig kingdom niya. Okay? At nung nasakop niya, itong mga kingdoms na to, nagpasakop sa kanya at sila ay nagpipay ng tribute. Sila ay nagbabayad. Okay? Marahil lang yung mga harvest o kaya yung mga pera o siguro gold. Yan. Pero, alam nyo ba na merong 5 kingdoms na after 13th year, ayaw na namin magpay ng tribute, bala ka dyan. Sila ay nagrebelde. So, ano nangyari? Itong King of Elam, kinampihan siya ng 3 kingdoms. Nakakasunod po ba? Kinampihan siya ng 3 kingdoms kasi kapit sa matatag. Kahit na 5 yung nag-aklas. Ang sabi ni King of Elam, mga brad, sugurin natin itong mga matitigas ang ulo na to kasi ayaw na nila magbayad ng tribute. At ganoon na ang nangyari. Nilusob ng 4 kingdoms yung ilan? 5 kingdoms. At hulaan nyo kung ano nangyari. Natalo yung 5 kingdoms. Ngayon, nung natalo yung 5 kingdoms, na-capture po yung mga tao, yung ilang mga tao po doon na hindi nakatakas at kasama po doon sa na-capture yung pamangkin ni Abraham na sino? Uy, sa showbiz, ang bilis sumagot. Kailangan sumagot dahil Christian tayo, dapat alam natin to. Sino yung pamangkin ni Abraham? Anong Lot? Showbiz pa rin yon. Si Lot lang. Ayan, si Lot. So ngayon, may nakatakas po. At nagbalita, Abraham, alam mo ba na na-capture tong ating yung pamangkin at kanyang mga pamilya at kanyang mga slaves? At ang ginawa ni Abraham, 75 years old po si Abraham po dito. Tinawag niya yung 318
na tao niya. Siguro dito, ewan ko lang siguro mga nasa 318 siguro tayo, nasa 300 siguro tayo dito, palagay ko lang. So isipin mo ganito lang, lulusubin natin yung 5 kingdoms para kunin natin si Lot at yung kanyang pamilya. And guess what? Kung ano nangyari? Natalo nila yung 4 kingdoms na hindi matalo-talo ng 5 kingdoms. At hindi lang po nila nakuha yung yung mga na-capture, yung mga captives. Sila, naggapi nila, including King of Elam. Okay? At hindi po nila magagawa yon kung hindi po sa tulong ng ating Panginoon. Okay? Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? At ito na. Dahil malupit itong king na to, kaya kinomfort ng Panginoon si Abraham, anak, huwag kang matakot. Alam nyo, ang bawat isa po sa atin, may dinaanan tayo ng mga bagay na kinakatakutan natin. Alam nyo, minsan kapag tayo nakakaramdam ng takot, yung parang ang bigat-bigat ng dibdib natin, wala tayong kapayapaan, tapos wala tayo sa focus, at buong araw, ito na ang iniisip natin dahil tayo ay natatakot. Alam nyo ba kung bakit tayo natatakot? Kasi nakakalimutan natin na ang Diyos natin ay makapangyarihan at ang Diyos natin kaya tayo iligtas sa anumang bagay na pwede nating harapin. Dahil ang Panginoon, ang pangako niya kay Abraham, I am your shield. Alam nyo sa panahon na, basta meron kang shield, kahit espada man yan, kahit sibat man yan, kahit pana man yan, basta may kalasag, hindi ka tatablan. At ang Diyos nangako sa atin na siya ay magiging shield natin. Kaya kung ano man yung kinakatakutan natin, kung ano man yung pinag-worry natin, lagi nating tatandaan that the Lord is our shield. At kung sakali lang man po na yung kinakatakutan po natin ay nangyari po sa buhay natin. Halimbawa, nagpa-check up ka, Lord, baka cancer to. Ayoko magka-cancer, ayoko pamamatay. Pray ka ng pray. Pero ang result ng laboratory, may cancer ka. Doon ba sa cancer na yun, natapos yung pangako ng Panginoon? Hindi po. At kahit mamatay po tayo sa cancer, hindi po tayo kayang gapiin ang kamatayan dahil pagkamatay natin at kung meron tayong personal na relasyon sa Panginoon, doon po tayo sa mas maganda at napakagandang lugar na kasama natin ang ating Panginoon. Kaya ano po ang ikakatakot natin? Di ba? At ito po maganda, Alam niyo po, nung panahon po nila, hindi pa uuso ang kontrata. Okay? Di ba tayo iba sa inyo pumipirma sa mga kontrata? Okay? Sa panahon nila, ang Panginoon, inutusan niya si Moses. Sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, kumuha ka ng 4 na hayop at sila ay hatiin mo sa gitna. Yan, hinati sa gitna. Okay? Talagang literal, gitna. At ganyan ang naging posisyon ng mga hayop. Alam niyo ba ang gagawin ng merong kasunduan? Halimbawa, ako may kasunduan ako kay Brolem. Brolem, tayo ay may kasunduan. Kaya ang gawin natin, maghahati tayo ng mga hayop at dadaan tayong dalawa sa gitna. At kung sino man ang susuway sa covenant nating dalawa, ganyan din ang mangyayari. Okay? So, alam niyo ang ginawa ng Panginoon? Nagpadala ang Panginoon ng torch. At yung torch na yun lang ang dumaan sa gitna at hindi niya pinadaan si Moses. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ipinapakita ng Panginoon na Moses, ako lang ang dadaan dito. Dahil pag ako dumaan, hindi ako sasablay. At kapag sinama kita, baka pati ikaw mahati din. Dahil sigurado, bilang tao, sasablay. Kaya pinakita ng Panginoon na Moses, dala ko ang pangalan ko dito at tutuparin ko ang pangako ko sa iyo. Kaya itong ginawa nila, dati po ito, sa mga, meron po bang magpapakasal po dito? Huwag niyo pong gagawin po ito sa kasal, Ayan, medyo madumi po. Ayan. Pwede po bang tulungan niyo ako, pakibasa po itong Genesis 15:12-14. Ready? Read.
Yeah, haba, no? Kala ko may mga nag-speak in tongues na eh. Yan. Alam niyo po, no, itong sinabi ng Panginoon dito kay, no, kay Moses, di ba ang ganda ng pangako ng Panginoon kay Moses na magiging no, great nation, I am your shield, at dadami ang iyong mga anak. Pero, pagdating dito, Moses, yung mga descendants mo ay magiging slave for 400 years. Ang haba po nun. Okay? 400 years. Para bang, Lord, pinangakuan mo ko, ang ganda ng pangako mo, tapos pagdating dito, magiging slave yung mga anak ko. Parang, pwede po bang wag na lang po akong magkaanak? Pero hindi yun ang sinabi ni Abraham. Parang ang ginawa, hindi binanggit sa Bible, pero ako lang iniisip ko na, okay, ipagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon, itong aking mga anak. So ito na. After ng promise, ang gaganda ng promise kay Abraham, no? Ito na, nagsimula na ang problema. Parang sa buhay natin, di ba? Sa mga mag-aasawa, di ba? Ang ganda ng mga pangako. So, iba parang lalagay na ako sa tahimik. Yan, ako yung mag-aasawa na. Yan, sa mga mag-aasawa, totoo po bang nalagay po kayo sa tahimik? Ayan. So, mas lalo pang gumulo, lalo na nung kayo ay nagkaanak, ano? Ayan, talagang no? Kabi-kabila. May announcement na po. Sino po yung may Innova Z8T127? Yan. May lalabas lang po. Yan. Yan. Kasama po ito sa sa outline natin. Yung Innova. Tandaan po natin, Innova. Yan. So, balik po tayo doon sa problema po. Alright. Ayan. Okay, pakibasa po para po hindi po tayo maantukin. Pakibasa po sa Exodus chapter 1, 13 to 14. Ready? Read. Ayan, okay. So alam niyo po ba yung binasa po natin? So, 'di ba, nangako ang Panginoon at ito na nga, dumami na yung descendants ni ni Abraham. Pero dumating sila sa pagkakataon na nagsimula na yung captivity nila. Alam niyo, tayo bilang magulang, kung tayo yung nagkasakit, okay lang iinom tayo ng gamot, titiisin natin yung sakit. Pero pag nakikita na natin yung anak natin, yung asawa natin na nahihirapan, para bang dinudurog yung puso natin. Ganito po yung nararamdaman ng mga Israelites habang sila ay pinahihirapan ng mga Egyptians. Alam nyo, una maganda yung buhay nila sa sa Egypt dahil kay Joseph, Pero napalitan na ng bagong generation, napalitan na ng bagong hari, at nakakalimutan na ng bagong Pharaoh yung nagawa ni Joseph. Okay? Kaya ngayon, nakita na ni Pharaoh, dumadami na itong mga Israelites, baka mamaya, sa sobrang dami nila, sakupin na tayo. Kaya ang ginawa ni Pharaoh, pinahirapan ng husto itong mga tao na to. At ito na nangyari. The sons of Israel sighed because of the bondage, and they cried out, and they cried for help because of their bondage rose up to God. Alam niyo po mga kapatid, dumating po sila sa time na lahat po sila lumuhod na po sa Panginoon dahil hirap na po sila. Hindi na po nila makontain yung paghihirap nila, hindi na nila makontain yung paghihirap ng kanilang mga anak, hindi na nila makontain yung paghihirap ng kanilang mga asawa. Pero mga kapatid, sa haba ng panahon, ngayon lang sila lumuhod sa ating Panginoon. Alam nyo, minsan sa buhay po natin, pag maganda ang buhay, chill lang tayo sa prayer, Lord, salamat po sa lahat, ganyan. Tapos ganito na. Tapos, pag dumating na ang problema, medyo light pala yung problema. Yung prayer natin parang chill pa rin. O minsan nga, hindi na tayo nakakapag-pray. Pero pag nandun na tayo sa pagkakataon na yung problema na natin, hindi na natin masolusyonan dahil gawa tayo ng solusyon. Para bang pag sumakit ang ulo mo, ano unang-una mong option? Uminom ng gamot o kaya uminom ng ibang-ibang mga halaman. Pag sobrang sakit na ng ulo mo,
saka ka lang magpipray sa ating Panginoon. Ganito yung mga Israelites. Kaya tayo, no, I challenge each of us na nandito po. Lumuhod po tayo sa Panginoon, mag-pray po tayo sa Panginoon. Yung relationship natin sa Panginoon, palalimin po natin, may problema man o wala. Huwag na po tayong maghantay na malaking problema bago pa tayo lumapit sa ating Panginoon, bago pa tayo lumuhod sa Kanya. I-enjoy natin yung relationships natin sa Kanya, anuman ang ating sitwasyon. Huwag na natin gayahin itong mga Israelites, lumala yung sitwasyon nila, saka lang sila lumuhod sa Panginoon at humingi ng tulong. Dahil iniisip nila, wala na akong magagawa. Wala na tayong magagawa. We are so hopeless, mamamatay tayo dito. So ito na nga. So God heard their groaning. And God remembered His covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. God saw the sons of Israel and God took notice of them. Nakita ng Panginoon yung paghihirap nitong mga tao na to. Kaya mga kapatid, kung ano man yung pinagpipray natin ngayon, kung ano man yung iniiyak natin sa Panginoon, na minsan parang ang tagal-tagal na, kapatid, maniwala ka't sa hindi, kahit akala natin tahimik ang Panginoon, naririnig niya ang inyong mga panalangin. Nararamdaman niya kung ano yung bigat ng nararamdaman mo. Kaya kapatid, ano man yung nararamdaman mo, ibigay natin sa Panginoon dahil ang Diyos ay nakikinig. Pansinin ninyo, no, kung tayo ay nagbabasa ng Bible, madalas nating marinig itong I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Bakit kaya hindi sinama si Job? Si Job, di ba, napaka-faithful ni Job. Okay? O kaya, ba't si Moses, hindi kasama si Moses? Dahil, ito pong katagang ito, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Meron pong strong significance po ito when it comes to the promise of God. Ayan. Alam niyo yung istorya na to, no? Sino to? Si Sarah. Yan, si Sarah. Si Mama Sarah. Alam niyo itong si Sarah? Ano taon ba si Sarah nung nanganak? Hindi ko matandaan eh. 93? O basta na nasa 90s, okay? Ayan. So, ganyan po ang itsura niya nung siya yung nanganak. Wow, cute ng baby natin. Di ba? Ang tanda na. Pero, nung nangako ang Panginoon kay Abraham, parang nasa 75 years old pa lang si Abraham. Actually, doon pa lang sa edad na yon, hindi na po siya manganganak si Sarah. Okay, sa ganong edad. Pero, ang tagal na gintay si Abraham. Pero anong ginawa ng Panginoon? Tinupad pa rin ng Panginoon yung pangako niya kay Abraham at si Sarah ay, mula sa pagiging baog, binuksan ng Panginoon yung kanyang bahay bata para lang tuparin yung pangako niya kay Abraham. Pangalawa, sino anak ni Abraham? Sino? Si Isaac. Alam niyo ba, yung asawa rin ni Isaac ay baog din, okay? Baog din po yung yung asawa ni Isaac na sino? Si Rebecca. Yan. So, and Isaac prayed to the Lord for his wife because she was barren. Nako, imposible na naman na yung lahi ni Abraham ay matuloy. Yung pangako ng Panginoon ay hindi tutuloy kasi baog na naman. Pero ganun na naman. Binuksan na naman ng Panginoon yung imposibleng bagay. Gumawa na naman siya ng daan para matupad yung pangako ng Panginoon kay Abraham. And wait, there's more. Yung asawa ni Jake, yung anak ni Isaac, sino? Si Jacob. Huwag muna si Esau. Si Jacob. Alam niyo po ba si Jacob? Dalawang asawa. Okay, si Leah at si Rachel. Si Leah, mahaba yung storya nito pero si Leah, marami siyang anak. Sunod-sunod yung anak niya. Pero itong si Rachel, hindi nagkakanak for she was also barren. Baog din. Talaga naman suki, no? Suki na itong lahi niya. Ngayon, pero ang mahal talaga ni Jacob, itong si Rachel. At alam nyo ba, once again, binuksan na naman ng Panginoon yung bahay bata ni Rachel para matupad ang kanyang pangako. Kaya kung merong pangako ang Panginoon sa iyo,
parang iniisip mo, parang imposible. Lagi nating tatandaan na yung Diyos po natin ay ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, na kahit imposible, kaya niyang gumawa ng paraan para tuparin ang kanyang mga pangako. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Okay, gusto ko basahin natin ito ng malakas, yung with conviction. Okay, basahin natin siya ng totoo sa ating puso. Ready? Read. Ayan. So, alam nyo, siguro no, may bawat isa po sa atin, dumaan po tayo sa problema na parang walang solusyon. Sino po ba dito nakaranas ng may problem ka na parang feeling mo dead end na? Ay, checkmate na ako. Ay, walang solusyon. Ay, lagot na ako. May naka-experience po ba dito na ganon? Oh, praise God, wala, no? Yan, alam ko po, bawat isa po sa atin, dumaan po tayo sa problema na mamaya may marinig po tayong testimony na talaga namang checkmate. Dumaan po sila sa dead end. Pero ang Panginoon, gumawa siya ng paraan. Okay? Our problems may be great, but God's promises are greater. Kaya kapag tayo, nakakaramdam tayo ng discouragement, nakakaramdam tayo ng panlulumo, nakakaramdam tayo ng parang wala ng pag-asa. Again, alalahanin natin yung mga pangako ng ating Panginoon. Pero, hindi nyo maaalala, hindi nyo maiisip ang pangako ng Panginoon kung hindi tayo nagbabasa ng, Bible. Ay, ang daming promises ng Panginoon. Ay, ano na nga ba yun? Kasi, hindi tayo nagbabasa. Mga kapatid, I challenge everyone na basahin po natin ang ating mga Bibles, okay? Pag-aralan po natin. Napakaraming pangako po ng ating Panginoon. Okay, tulungan niyo po akong basahin po dito. Ready? Read. Ay, nawala. Ayun. So, to explain further this verse, yan. God did not save the Israelites because they were good people or earned God's favor. Sumunod, God saved the Israelites because He chose to be gracious and He chose to love them. Ano po ang ibig sabihin nito? Alam niyo po, wala pong ipagmamalaki ang mga Israelites kahit na sila po ay chosen nation. Hindi po sila magaling na bansa. Hindi sila pinili ng Panginoon dahil magaling sila. Hindi sila pinili ng Panginoon dahil mababait sila. Hindi sila pinili ng Panginoon dahil magagaling silang mga tao. Pinili sila ng Panginoon dahil gusto silang piliin ng Panginoon. Gusto silang mahalin ng Panginoon. Parang tayo dito, Brother Paul, alam ko kaya ako pinili ng Panginoon dahil magaling po akong kumanta. At parang Brother Paul, kaya ako pinili ng Panginoon, kaya niya ako sinave dahil alam niya na mabait ako. Pinili ako ng Panginoon kasi Brother Paul, napaka-humble ko. May humble po ba dito? Walang humble? Ayan. So mga kapatid, kahit anong galing mo, kahit anong bait mo, kahit anumang meron ka sa sarili mo, kapatid, niligtas ka ng Panginoon, hindi dahil sa sarili mong galing. At wala tayong pagmamalaki sa Panginoon. Pinanganak tayong hubad, mamamatay tayong hubad, at wala tayong madadala. At wala tayong pagmamalaki sa Panginoon. Kundi, the only thing the Israelites did was to humble themselves and cry out to God in their helplessness. Kaya kapatid, yun lang talaga ang kaya nating gawin, to humble ourselves. Magpakababa po tayo. Kaya ang Panginoon never siya magliligtas ng taong mayabang. Tandaan po natin, hanggat meron tayong kayabangan sa puso natin, kahit anong tawag natin sa Panginoon, kahit anong hingi natin ng tawad sa Panginoon, kung punong-puno po tayo ng kayabangan sa puso natin, anak, kahit magaling ka, napakarumi mo sa aking harapan.
Dahil ang kayabangan, ang ayaw na ayaw ng ating Panginoon. So, meron po bang hindi mayabang dito? Lahat po tayo, ano? Lahat po tayo ay meron kanya. Kahit na pastor, kahit matagal ka ng pastor, nature na po natin ang pride. Kaya from time to time, tayo po ay nagkakasala at kaya dapat from time to time, humingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon. So ito, alam niyo po ba yung story ni Moses? Yung yung Exodus, kung paano po sila nakalabas sa Egypt. Dapat alam po natin to dahil kada mahal na araw, pinapalabas po ito sa Channel 2 dati at sa Channel 7. So yan. So familiar po ba kayo sa 10 salot? Ayan, familiar tayo sa 10 salot. Pero natanong nyo na ba sa sarili nyo, Brother Paul, bakit kaya 10 salot pa ang pinadala ng Panginoon? Bakit hindi na lang yung pinakahuling salot para tapos na kaagad, makaalis na kaagad yung mga Israelites sa Egypt? Bakit kaya 10? Dito malalaman natin. Yan, bago tayo pumunta doon sa doon sa explanation, ito po yung mga Diyos ng mga Egyptians. Familiar kayo dito, Wala naman po sumasamba dito. Yan, yung mga Diyos ng mga Egyptians, mukha silang palaka. Yan, papahig ba kayo nun? Diyos nyo mukhang palaka. Meron palaka, meron kambing, may mga baka, iba't ibang hayop. Yan, may mga kulisap. Ganyan po yung mga Diyos nila. Ngayon, balik tayo sa tanong, bakit 10 salot ang pinadala ng Panginoon? Ganito kasi yan. Basa nyo po ba? Maliit, Pero sige, basahin ko na lang po sa inyo. Hindi na natin isa-isahin nandahin ito eh. So, natatandaan nyo po ba yung ginawang dugo, yung river, yung Nile River? Di ba yun yung unang salot? Okay, naliligo pa nga si Pharaoh doon eh. Alam niyo ba kung bakit ginawang dugo ng Panginoon through Moses yung Nile River? Dahil etong God na to, si Apis, Isis, and Num, associated sila with the Nile River. Isa pa, pili tayo dito. Ito, mga langaw. Paano babasa dito? Uwachit. Uwachit, ang pangalan ng gods ng mga langaw. Pero nagpadala ang Panginoon ng mga langaw dun sa Egypt. At napigilan ba nung Diyos nila yung paglabas ng plague? Hindi. At ganun din po sa iba. Halimbawa, itong boils, yung mga yung nagpadala ang Panginoon ng mga pigsa, ng mga bukol sa mga Egyptians. Okay? Alam niyo po, itong si Sekhmet, Sunu, and Isis, gods of health and disease. Di ba? So, kaya nagpadala ang Panginoon ng boys para ipamuka ng Panginoon dito sa mga Diyos-Diyosan nila na hindi nila kayang pigilan ng Panginoon nung siya ay nagpadala ng mga sakit. And so on. Kung ano yung kakayanan nitong mga Diyos-Diyosan na to, ganon ang pinadala ng Panginoon at hindi napigilan nitong mga fake na Diyos na to. Kayo po ba? Meron ba kayong fake na Diyos sa buhay ninyo na inaasahan ninyo, na akala ninyo, ito yung makakatulong sa inyo, na inaasahan nyo, na akala ninyo, ito ang magpapabago sa buhay ninyo, kaya iniiwan mo ang Diyos, pinipili mo to, dahil ito ang ginagawa mong idols. Ginagawa mong idol. Yan. For I will go through the land of Egypt on that night, and I will strike down all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt, I will execute judgment. Ito yung yung sa huling plague, mamaya bibigyan natin siya na ng emphasis, no. Pero punta muna po tayo dito. Yan. Satan can no longer deceive us to serve these gods. 'Di ba si Satan ay mandaraya? So nung panahon nila, gumamit si Satan ng mga Diyos na ganito. Ewan ko lang, sorry po sa yung iba natin mga former religions, di ba? Pag masakit ang katawan, magpe-pray ka dito sa santo na to. Kapag sa prosperity, para ikaw ay magkapera, magpe-pray tayo dito sa santo na to. Okay? So, alam niyo mga kapatid, ginagamit po ni Satan
yung mga bagay na yan para tumingin tayo dito at para hindi tayo tumingin sa Kanya. Dahil si Satan ay mandaraya. Kaya naman, si Satan, dahil hindi niya na kayang gamitin itong mga Diyos na to para tayo ay sumamba, kaya gumawa siya ng ibang plano. May iba siyang tactic na napaka-effective. Okay? Ano yung mga plano na yon? Ito na. Ito yung mga ginagamit ni Satan ngayon na Diyos-Diyosan para hindi halata. Na kapag ito ang pinresent niya sa atin, magugustuhan natin at tayo, lalayo yung tingin natin sa ating Panginoon. Naniniwala po kayo doon? Ayan. Anything that hinders your relationship with God becomes your idol. So ang bawat isa po sa atin, matanda man o bata, meron po tayong kanyang-kanyang idol sa buhay natin. Halimbawa, ikaw ay nagpipray ng trabaho. Lord, kailangan ko po magkaroon ng trabaho. Kawawa naman ang aking pamilya. Hanggang sa binigyan ka ng Panginoon ng trabaho. Pero yung trabaho na yon, nire-require ka na wag na mag-church, may pasok ka ng Sunday, o kaya itong trabaho mo ay may compromise, kailangan mo magsinungaling, kailangan mo magdaya. Pero Lord, hindi ko mabitawan itong trabaho na to. Kasi kawawa ang pamilya ko. Kaya Lord, basta babalik ako sa iyo, promise. Kapatid, ganyan ba tayo? Sa cellphone, di ba? Yung totoo, paggising natin sa umaga, ano ang unang kinakapa natin? Ano? Bible? Praise God! Yeah, wala na nga tayong mga Bible. May mga Bible pa po ba tayo? Ayan, dapat po ang Kristiyano may Bible. Ano po? Cellphone ang kinakapa at tinitingnan kung ano, sino nag-like ng mga pictures. Tapos nakakita ng reels. Scroll na ng scroll. At pagtingin mo sa oras, tanghali na. Ay busy na. Hindi na magde-devotion, hindi na magpe-pray, hindi na magbabasa ng Bible. Sino na ngayon na naging Diyos mo? Sagutin niyo yung sarili niyo, sino ngayon ang naging Diyos niyo? Ang naging idol mo, yung cellphone mo. Brother Paul, saka na ako magsaserve kasi busy ako eh. Brother Paul, saka na ako magjo-join sa D-group kasi busy ako sa trabaho eh. Busy ako sa pamilya ko eh. Sino ngayon ang idol mo? Anything that hinders your relationship with God becomes your idol. Kaya kapatid, kung ano ka ngayon, kung ano yung spiritual life mo ngayon, ito ay dahil sa kung ano yung mga pinipili mo sa buhay mo. Kung pinipili mo palagi ang Panginoon, dapat malago ka ng Kristiyano ngayon. Pero kung pagpalagi mo pinagpapalit ang Panginoon, tingnan mo kung ano ang puso mo ngayon. Hindi kita ginajudge, kapatid, kasi ikaw lang ang nakakaalam ng puso mo. Pero kapatid, pinipili mo ba ang Panginoon? Siya ba talaga ang Diyos ng buhay mo? Wala pong bubugbog sa akin sa labas, ha? Friends po tayo. Yan. This is why you and I need to be rescued. Dahil ako po, yung mga nagpipreach po dito, kahit sila Pastor Tanchi, from time to time, tinetempo ng dyablo at nagkakaroon po ng idols ang bawat isa po sa atin. Kaya kailangan po tayong i-rescue ng Panginoon paulit-ulit. Okay, punta na tayo dito sa sa Passover. Ito pong Passover, ito po yung huling plague. Ayan. Matatapos na po tayo. Inaantok na po ba kayo? Ayan, okay. Yung mga inaantok, pakilista po. Ang usher, pakilista po yung mga inaantok. Ayan. The Passover. Dito sa Passover, ito po yung yung huling salot na pinadala ng Panginoon. Okay? So dito, ayan. So si Moses, ang tigas talaga ng puso nitong si Pero eh. Lumapit si Moses kay Pero. Pero, di pa ba kami papalayain? Ang dami na namin pinadala sa'yo. Gusto mo ba ng marami pa? Talaga nagmatigas si Pero, hindi pumayag. Dito lang kayo. O sige, okay. Pumunta na ngayon si Moses, kinausap niya itong mga Israelites. Mga kapatid, on the 10th day of the month, kumuha kayo ng lamb.
yung spotless, yung walang blemish, yung perfect na lamb. At isakripisyo nyo, patayin nyo, at magpahid kayo ng dugo ng lamb sa bawat doorpost po ninyo. Yung sa mga pintuan po. Yan. At kapag dating po ng 14th day, bababa ang angel of death at lahat ng bahay na walang bahid ng dugo ng lamb ay mamamatay yung mga panganay na anak panganay na anak, bata, tao man, at maging mga hayop. At ganun nga po ang nangyari. At ito na, nung nangyari na yon, saka lang nagdesisyon si Pharaoh para palayain yung mga Egyptians, okay? Ay, yung mga Israelites, okay? At ito pa maganda, natupad yung pangako ng Panginoon na pag alis nyo dito sa Egypt, yayaman kayo. Alam nyo ba kung bakit? Kasi yung mga possessions, yung mga ari-arian ng ilang mga Egyptians, pinadala na sa kanya, sige na, umalis lang kayo, ito na yung mga ginto ko, ito na yung mga damit ko, lumayas lang kayo, mga salot kayo, galit na galit, mga Israelites may mga salot. Okay? Ayan, ito po yung verse na yun, they plundered the Egyptians, okay? Hindi nila nanakawan na kung saan nagbigay po itong mga Egyptians. Ngayon, ito, ano ba ang pagkakapareho nung Passover lamb, yung sinakripisyong lamb sa ating mahal na Panginoon. Yan. Yung Passover lamb, pinili po siya on the 10th day. Ang Panginoon po pumasok sa Jerusalem on the 10th day of the month. Yung Passover lamb, unblemished, perfect. Jesus was sinless and perfect. Of course, lalaki po yung Passover lamb, and ang Panginoon took the form of the man. Itong Passover lamb, on the 14th day, pinatay ang Panginoon. Alam niyo, pinapakita ko lang po dito, no. Ito po, yung doorpost, di ba, nagpahid ng dugo dun sa doorpost para hindi mamatay yung kanilang mga anak na panganay. Ang Panginoon po, parehas din po na yung dugo ng ating Panginoon, kung tayo ay totoong may relasyon sa Panginoon, kahit po tayo mamatay, hindi po tayo mapupunta sa impyerno. Okay? And then last, yung Passover lamb, ito ang Passover lamb ang naging dahilan kung bakit sila napalabas sa Ehipto. Ganun din po si Jesus Christ. Si Jesus Christ po yung naging daan para yung bondage natin sa kasalanan ay mawala. Alam niyo po, kapag tayo po ay nakakilala sa Panginoon at may relasyon sa Panginoon, hindi po tayo perfecto na. Okay? May perfect po ba dito? 1, 2, walang perfect. Of course, hindi tayo perfect. Pero kapag tayo ay nakakilala sa Panginoon, we sin less and less and less. Okay? Di ba? May mga kanya-kanya tayong testimony. Kahit ako dati, ang hilig kong magmura. Alam niyo ba na tuwan-tuwa ako sa mga taong nagmumura? Yung parang malulutong. Sarap naman ito, parang nakakatawa. So, ang ginawa ko, unti-unti ako nag-practice at natuto naman ako. Okay? Pero, nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, unti-unti kakapunta ko sa church, kakabasa ko ng Bible, at kakapakinig ko ng mensahe ng Panginoon. Palagi ako nire-rebuke ng Panginoon. At praise God, hindi na po ako nakakapagmura minsan. Alam niyo kung bakit? Sa isip, nakakapagmura pa po ako. Yung biglaan, lalo sa kalsada. Pero, ang hindi po normal, yung nakakapag-commit ka ng kasalanan, pero hindi mo hinihingi ng tawad sa Panginoon, yun po ang hindi normal sa isang Kristiyano. Okay? Pero praise God, hindi natin kamumuhian ng kasalanan kung wala ka talagang relasyon sa Panginoon. Kaya tingnan mo yung sarili mo, kung meron kang kasalanan na talagang mula noon hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod pa, nasa iyo pa rin, baka wala ka pa talagang relasyon sa Panginoon. Okay, ito po yung ginawa natin kanina, yung Lord's Supper. So hindi ko na po ito bibigyan ng masyadong emphasis dahil ginawa na natin siya kanina. Pero, kapatid, kapag tayo po ay merong breaking of bread, seryosohin po natin ito at mag-meditate po tayo at alalahanin po natin talaga, Lord, bakit mo ginawa? Bakit mo nagawa na mamatay para sa akin sa walang kwentang katulad ko? Kapatid, huwag tayong basta-basta magpapartake ng Lord's Supper
na hindi talaga natin inaalala yung laki ng sakripisyo ng Panginoon sa atin. At ito na, tatapos na po tayo. Our purity. Okay, yan. Ano po ito? Hopia. From showbiz, punta po tayo sa pagkain. Hopia, ano to? Piyaya. Ito? Shawarma. Uy, wala mo na uuwi. Ano po? Baka na nagugutom na po tayo. Mamaya na po. Tapusin muna natin yung service. Okay? Ito, ano to? Croissant. Oh, ito, favorite ko to. Yung mga sosyal. Favorite ko lang yan, pero hindi ako makakain. Hamburger. At itong fluffy ensimada. Alam nyo, ang pagkakaiba nila, napansin nyo ba? Itong nandito, wala siyang pampaalsa. Purong tinapay. Okay? Sa unang kagat, tinapay lahat. Ito naman, may pampaalsa. Bakit ko pinakita sa inyo yan? Sabi po sa Exodus 12, 14 to 15, doon na po tayo sa 15. 7 days you shall eat unleavened bread, but on the first day you shall remove leavened bread from your houses. For whoever eats anything leavened from the first day until the seventh day, the person shall be cut off from Israel. Aba, malupit. Pag ikaw ay kumain ng hamburger nung panahon, nung panahon sa Passover, ikaw ay palalayasin. Antindi, no, kumain ka lang ng tinapay, pinalayas ka na. Alam nyo, hindi naman po, wala po nakakalason sa pampaalsa. May mga nagbe-bake po ba dito? May mga nagbe-bake? Wala din. Doon sa mga nagbe-bake, wala naman po bang nakakalason sa pampaalsa, di ba? Wala. Pero may significance po yan. Kaya po, medyo mahigpit yung ordinance nila sa pagkain ng leavened bread sa Passover dahil yung leavened bread, it signifies sin, impurity, hypocrisy. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ano po ginagawa ng levadura? O yeast ba? Yung yeast, pampalsa. Kahit na napakaliit na, na dough lang yan, basta binudburan mo ng pampalsa, lumolobo. Hindi puro. Okay? Pero pag hindi mo yan nilagyan, ano lang siya? Firm. Okay? So, yun po ang sinisignify naman po ng unleavened bread, purity, sincerity, and humility. So, ito na po, yung paano ba natin ipinupurify yung ating sarili? So, lahat po ng palagi nating tinitingnan, lahat po ng ating pinakikinggan, lahat po ng mga ating ginagawa sa ating mga kamay, lahat ng ating mga pinupuntahan palagi, ano ang pinupuntahan natin? Saan natin binabaling ang ating paningin, ang pantingnig? Lahat po ng pinapasok po natin sa ating katawan, yan po lumalabas sa ating mga isip, yan po lumalabas sa ating mga puso. Kaya sa pag tayo nagdesisyon, kapag tayo ay nagsalita, mga kapatid, kung ano-ano ang lumalabas sa atin kung tayo ay malayo sa ating Panginoon. Okay? Pag puro showbiz, pag puro balita, tapos pag nakikinig ka ng preaching, inaantok na. May inaantok po ba dito? Oh, wala pagtataas na kamay kasi hindi po yan natutulog, nagpe-pray po yan. Okay? Yan. So alam niyo po mga kapatid, kung ano po yung madalas na lumalabas sa bibig natin, okay, sa mga desisyon natin, ito ay kung ano yung pinapasok po natin. Okay? Kaya kung tayo madalas na nag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo ay nagdi-D-group. Kaya dapat tayo po, lahat po may D-group. At kaya, yun po, yung magiging manifestation ng ating mga decision sa buhay. Okay? Yan, puro Panginoon, puro prinsipyo ng Bible. And then dito, 1 Peter 1:14-16, as obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance, but like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy. Gusto ng Panginoon na maging holy tayo. Alam niyo po, pag sinabi natin nga ang Panginoon ay holy, hindi po siya super holy, very holy, napaka-holy. Hindi po, pag sinabi natin holy, holy na po. Ano po ibig sabihin ng pagiging holy?
Pagiging ibig sabihin po ng holy, ito yung kung tayo bilang tao, kung tayo ay nagkasala, lumulod tayo sa Panginoon at hinihingi natin ng tawad sa Panginoon lahat ng mga bagay na mali sa ating puso. Doon lang po tayo nagiging holy sa harapan ng ating Panginoon. Ayan, ito po, prayer ni David, ano? Sana po ito, ang bawat isa po sa atin, isa po ito sa mga prayers din po natin. Search me, O God, and know my heart. Try me, and know my anxious thoughts. And see if there be any hurtful way in me, and lead me in the everlasting way. Yan. Alam niyo mga kapatid, minsan parang feeling natin, okay na okay tayo eh. No? Kaka-pray ko lang, kaka-attend ko lang ng D-group eh. Pero at the end of the day, nagpipray ka ba sa Panginoon na, Lord, pwede po bang pakita niyo po sa akin kung ano po talaga ang nilalaman ng puso ko? Lord, nandito po ako sa church ngayon, pero ano po ba talaga ang nilalaman ng puso ko? Hindi ko po alam ang bawat isa po sa atin ngayon. Nakaupo ka ngayon dito sa simbahan, pero bakit ka nandito ngayon? Tinanong mo na ba ang Panginoon, Lord, bakit ako nandito? Bakit ako nakikinig? Ang nilalaman ba ng puso mo ang Panginoon? O baka mamaya, ang laman ng puso at isipan mo ngayon, nasa labas na. Ang katawan nyo nandito, utak at puso nyo, naglalakad na palabas. Kapatid, sana, kung titingnan ng Panginoon ang mga bawat puso natin, makikita niya, ay, Jesus Christ ang nakalagay sa puso nitong tao na to. O baka mamaya, Facebook ang laman nito. Ay, ito. Problema ang laman ng puso nito. Ay, ito. Pera ang laman ng puso nito. Huwag ganun mga kapatid. Search me, O God, dapat Panginoon ang nasa puso at isipan natin. Ayan. So, pwede ko po bang tawagin ng yung aking asawa to give her testimony. Yan, si Sister Mergy Valenzuela. I was born and raised in a Christian home. So, in 1992, I was 10 years old. Kasi yung family namin at that time is the only family, a Christian family sa family ng side ng mother ko. So, when I was 10 years old, our family was forced to leave the property inherited by my mother from her parents because her older siblings were not so fond of my papa. Galit sila sa papa namin because favorite daw ng lolo ko yung papa ko. Later, we learned that our house was occupied by one of her pamangkins and paid the whole property, house and lot that could have been an abode for the four of us at the price of 30,000 pesos. Naging NPA kami since then, no permanent address. To finish high school, my ate and I were separated from our parents and younger siblings. We lived from one relative to another. Some treated us as family, some didn't. Dagdag pa kainin lang. In the year 2000, our family was reunited. Graduation ko na rin noon. But still, we didn't have our own house. Our situation motivated me to finish college. And at that time, nasa ministry pa rin ako at ang mga kapatid ko. We were given the privilege to be involved in various ministries sa bawat church na napupuntahan namin. Kasi every time na lumilipat kami ng bahay, ang unang hinahanap ng mother namin is the church na pwede kaming mag-church every Sunday. A little fast forward in 2004, I graduated college. It was a celebration for all of us, lalo na si Papa. Siya yung pinakamasaya. Fast forward ulit ng konti, in October 4,
It was just another Sunday for us. Ako talaga yung taga-timpla ng kape ng papa namin. Pero that very day, ang request niya is for ate to make him a cup of coffee. Sabay akbay at yakap, sabi niya, anak, huwag mong pababayaan ang mga kapatid mo. Kaming magkakapatid na babae, kasama si mama. Usual naming schedule, we went to church. Siya at yung kapatid naming lalaki, pumunta sila sa lugar kung saan nagtatrabaho at minamanage yung maliit na business ng pamilya. Around 9:30 ng araw na yun, 9:30 a.m., yun yung time na the church was intimately praying. And somebody from the back patted my shoulder, sabi niya, sis, may naghahanap sa'yo sa labas. Paglabas ko, I saw my brother. Dapat, nung time na yon kasama siya ng papa namin. Punong-puno siya ng dugo sa buong katawan. Walang tsinelas. Takot na takot. Ang sabi niya sa akin, ate, wala na si papa. Hindi ako nagsalita. I went back inside the church. Tinawag ko si mama, si ate, at yung bunso namin. Wala kaming imik lahat. Nasa jeep kami. Para puntahan yung bangkay ni Papa sa Angono Jet. The investigation revealed that my papa received 16 stabs, including the one na kumitil ng buhay niya. And we also found out na yung taong gumawa nun sa kanya is the same person na laging labas-pasok sa loob ng bahay namin. Parang kinatay na hayop yung tatay namin. Local authorities initiated a manhunt for the murderer. Even Sir Tulfo helped us, but to no avail. Walang nangyari. Pabalik-balik kami sa presinto, pabalik-balik kami sa mga pulis asking for help. Kasi may mga nagbibigay ng tip. Nandito yung pumatay sa tatay nyo. Nakita namin, nandito siya. Pero walang nangyari. Wala kaming pera at that time. Kasi mga bata pa kami. And si Papa yung breadwinner. So we decided to stop seeking justice our way and let God show His power. Lahat kami nahihirapan emotionally, physically, mentally, and financially. Nawala yung breadwinner namin and protector namin. Sinong hindi makakaramdam ng takot kung alam mo na pag-alagala yung pumatay sa tatay mo? Yung kapatid naming lalaki who witnessed yung pagpatay sa tatay namin. Madalas umuwi siya ng madaling araw. Hindi siya dumadaan sa pintuan. Nakakarinig kami ng mga kalampag kasi meron siyang dinadaanan para lang hindi namin malaman na umaalis pala siya during the night. And one time, nakita ko ang dami niyang tusok sa dibdib, sugat. Tusok, alam ko na tusok yun ng ice pick.
Hindi namin alam, binabalikan niya pala yung lugar kung saan pinatay yung tatay namin. Hindi niya maproseso. Hindi niya maproseso yung nangyari. And sinisi niya ang kanyang sarili. Kasi hindi niya natulungan ng tatay namin. Si Mama, hindi naman niya sinasabi sa amin, pero alam namin na sobra siyang nasasaktan, sobra siyang nahihirapan. Dahil hindi naman sila yung mag-asawang may pangit na pagsasama. Sabi namin, Lord, hanggang dito na lang kami. Ikaw na. Later, we were told that all the people involved sa murder ng tatay namin were brought to justice only God could give. One of them was stricken with sickness, nabuhay pa siya. Inuod yung kanyang katawan. The main culprit was killed also by the rail in PA shortly after. As it is written, sabi ng Lord, vengeance is mine. And yung love ng Lord, yes, ramdam na ramdam po namin. Kasi ang yumakap sa amin sa mga panahon yun ay ang pagmamahal ng Panginoon through the love of the people ng mga churches na mga tumulong at nakiramay sa amin. We can never connect the dots looking at the future. But looking backward, we will realize that everything in our lives has been perfectly orchestrated by our perfect God. The God who had been with Israel in the time past is the same God who is with us today and tomorrow. Today, we are living the lives Papa must have prayed for all of us. Far from being perfect, but continuously, we are being blessed in so many ways. As for my mother, my brother, we're still praying for his encounter, personal encounter with the Lord. His salvation will finally free him from all his misery. Muli, ako po si Mergy Agravante Valenzuela, nagpapatuloy sa mayamang biyaya ng Diyos na tapat noon, ngayon, at kailanman. Yan. Dito ka lang. Pag-pray po natin si aking asawa, pati yung kanyang, yung kanyang kapatid. Ama, maraming salamat po, Lord, for this wonderful story, Panginoon, na masakit, Panginoon, na kanilang pinagdaanan, Panginoon, pero, Lord, yung kanilang pinagdaanan, Lord, ay nakarating sa bawat isa po sa amin, Lord, to give us comfort and to remind us, Panginoon, that you are the God who hears, that you are the God who love us so much, Panginoon. And we pray, Panginoon, for her brother, si Dennis, Panginoon. Sana, Ama, ay makakilala po siya sa inyo, Panginoon, bilang Panginoon sa sarili tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa lahat. We love you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat. As we close, narinig pa natin yung pangako ng Panginoon. Narinig natin yung yung naging problema ng mga Israelites. Ngayon, alam niyo mga kapatid, marami sa atin kung saan-saan dumadaan, kung sa ano-ano ang tinitingnan. Ang dami nating inaasahang maraming bagay. Pero nakakalimutan natin na mayroon Diyos na mabuti, na mayroon Diyos na mapagmahal. Kaya hindi ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan natin yun. Hindi ko alam kung ano yung bigat ng puso ninyo. Hindi ko alam kung ano ang focus po ninyo. Pero mga kapatid, kahit ano man ang pinagdaraan natin, balik po tayo kay Kristo.
siya po ang tingnan natin, siya ang maging focus po natin. Dahil kapag siya ang tiningnan po natin, sabi dito, "He who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life." Kaya kung minsan kung ano-ano ang nangyayari sa buhay natin kasi iba ang focus natin. Dahil kapag tayo ay na kay Kristo, kita niyo itong mga Israelites, sa umaga mayroong pillar of clouds to comfort them against the heat of the sun. At pagdating ng gabi, mayroon silang fire, pillar of fire, na nagbibigay sa kanila ng liwanag at ng warm pag sila ay giniginaw. At kapag umaga, mayroon silang mana na ang Diyos nagpapadala sa kanila ng tinapay. At pagdating ng gabi, binibigyan sila ng quail, ng ibon, para may makain silang meat. Kapatid, kapag tayo na kay Kristo, kapag si Kristo ang palagi natin pinipili, wala tayong dapat katakutan. Lord, hindi ko mabitawan tong trabaho na to, kahit na may kasinungalingan na, kahit na may pagmagkakamali dito, Lord, tutuloy ko to. Kasi kailangan to ng family ko. Kapatid, kailan mo pagkakatiwalaan ng Panginoon? Kung may problema ka sa asawa, kung may problema ka sa anak mo, kung may problema ka sa sakit, walang malaking problema sa napakalaking Diyos na napakalaki rin ng pagmamahal sa atin. Pwede po ba tayong tumayo at tayo po yung mag-close sa panalangin? Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang to. We thank you, Lord, for the great reminder, Panginoon, that through the lives of Abraham and the Israelites, Panginoon, once again, ipinakita niyo po sa amin, Ama, na napakabuti po ninyo, Panginoon, na ang inyong pagmamahal, Panginoon, ay hindi nauubos, Panginoon, at hindi po kayo nagbabago, Panginoon, mula noon, ngayon, at sa mga susunod pang panahon, Panginoon. Kaya we pray, Father, to strengthen our faith, Panginoon, and help each one of us, Lord, na kayo po ang maging focus ng puso't isipan po namin, Panginoon. And I pray, Father, hindi ko po alam kung merong mga kasama ako dito, Panginoon, na wala pa po talagang relasyon sa inyo, Panginoon. Kapatid, si Kristo ba ang nasa puso mo? Si Kristo ba ang nasa buhay mo? Meron ka na bang relasyon sa Kanya? Kung wala ka pang relasyon sa ating Panginoon, pwede kang sumabay sa aking panalangin. Ama, sa araw na to, inaamin ko po na napakarumi ng aking puso, na napakamakasalanan ko po sa inyong harapan. Wala po akong magagawa, Panginoon, kung wala po kayo, Panginoon. Kaya I pray, Father, mula sa araw po na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Kayo na po ang maging Diyos ng aking buhay, Panginoon. Kayo na po ang maghari sa akin. At kung may kapatid po ako dito na alam mo na meron ka ng relasyon sa Panginoon, pero nag-struggle ka sa kasalanan, nag-struggle ka sa mga idols mo sa buhay, hindi ka makapag-commit na mag-serve sa Kanya dahil marami kang pinagpapalit na higit sa ating Panginoon. Kapatid, hanggang kailan? Kapatid, kailan mo pipiliin ang Panginoon? Kapatid, huwag kang matakot na piliin ang ating Panginoon. Huwag kang matakot na mag-serve sa Kanya. Dahil si Kristo lang, sapat na at higit pa ang Kanyang pagmamahal. Pagkatiwalaan mo siya, kapatid. And I pray, Father, kung may makakapatid ako dito na dumadaan sa karamdaman, may problema sa mga asawa, sa anak, na parang tila walang solusyon, remind us, Father, that you are the God of Abraham, God of Isaac and Jacob, na kahit imposibleng mga bagay, kayang gumawa ng paraan at hindi nauubusan ng mga magagandang solusyon. Kaya we pray, Father, kayo na po ang maghari po sa ang buhay ng bawat isa na nandito ngayon. Wala po kami magagawa kung wala po kayo. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po natin ating Panginoon.